Kyrie Irving may inamin mas pinili si Kevin Durant kumpara kay LeBron James bilang best teammates at Warriors na link ang versatile guard forward. Ano ang maidadala ni Amir Coffey sa Golden State? Naglaro na si Kyrie Irving kasama ang ilan sa mga pinaka-talented na mga players sa kasaysayan ng NBA, ngunit nang tanungin kung sino ang pinakamahusay na kakampi na nakasama niya, mabilis at tiyak ang kanyang sagot, ito ay si Kevin Durant. Sa kanyang livestream, todo puri si Irving sa star ng Houston Rockets at sinabi, "Sasabihin ko ito, ang 7-11 duo naming dalawa ni KD ay hindi matutumbasan pagdating sa pagiging magkasama sa court kasama ang isang napaka-espesyal na player. Tama ba? Kaya hayaan nyo akong sabihin agad yan bilang disclaimer." Sige, ilabas ko na ang disclaimer na yan. Nakapaglaro na ako kasama ng maraming mahuhusay na player pero ibang klase yung kasama si KD, sobrang grabe. Isa siya sa mga pinakamahusay sa lahat ng panahon. Siyempre, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang komento ay kapansin-pansin, hindi lang dahil sa taas ng paghanga ni Irving kay Durant, kundi pati na rin sa mga pangalan ng ibang tanyag na player na tila hindi niya nabanggit. 3 makabuluhang taon ang pinagsamahan ni na Irving at LeBron James sa Cleveland Cavaliers, isang tambalan na nagbunga ng kampyonato noon at isa sa pinakakamanghamanghang comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. Ang panahon ni na LeBron at Kyrie ay puno ng drama at matitinding laban na nagtapos sa maalamat na panalo sa Game 7 kontra sa Golden State Warriors. Ang kanilang chemistry, lalo na sa mga crucial moments, ay naging simbolo ng tagumpay nilang iyon. Naging kakampi rin ni Irving si Luka Doncic sa Dallas kung saan umabot sila sa NBA Finals noong nakaraang taon. Bagamat maiksi lamang ang kanilang partnership, nagdala ito ng kakaibang kombinasyon ng offensive creativity at mga malalaking sandali na nagpasaya sa mga fans ng Mavericks. Bagamat mahusay ang kombinasyon ni na Luka na dominante sa bola at Kyrie na mahusay sa off-ball scoring, hindi rin ito naging sapat upang makamit ang kampyonato. Naging hadlang ang mga injury, hindi matatag na suporta mula sa ibang mga players at mabibigat na kalaban. Sa kabilang banda, ang panahon ni na Irving at Kevin Durant sa Brooklyn ay tila naging roller coaster ng matataas na inaasahan, pagsubok at sa huli, pagkukulang. Itinuturing silang dapat sanang maging isa sa mga pinakamapanganib na scoring duo sa kasaysayan ng liga. Ngunit dahil sa mga kontrobersyang off-court, mga issue sa kalusugan at hindi matatag na roster, hindi sila umabot sa ikatlong round ng playoffs. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang mahika nila sa court ay nag-iwan ng mas malalim na epekto kaysa sa kampyonato kasama si LeBron o pag-abot sa finals kasama si Luka. Sa purong perspektibong pang-basketball, may kabuluhan ng papuri ni Irving. Ang kombinasyon ni Durant ng taas, husay sa shooting at versatility sa opensa ay halos walang kapantay sa kasaysayan ng NBA. Ang makasama ang isang player kayang umiskor kahit saan, laban sa kahit anong depensa, habang laging dino-double team, ay tiyak na nagbigay kay Irving ng kalayaan at pagiging epektibo na hindi niya ganoon naranasan kasama ang iba. Bagamat hindi sila nagtamo ng post-season glory, ang sining at ginhawa ng kanilang pagkakaintindihan sa laro ay tumatak kay Irving. Para sa mga fans, tiyak na magpapasimula ito ng diskusyon. Ano ba talaga ang sukatan ng pagiging pinakamahusay na kakampi? Ang pagkapanalo ba ng titulo, personal na koneksyon o purong talento? Para kay Kyrie Irving, tila ang sagot ay ang huli. Bagamat nakamit niya ang mas maraming tagumpay sa team kasama sina LeBron at Luka, ang natatanging kombinasyon ni Durant ng talento at presensya ang siyang nagtulak sa kanya sa itaas. At sa tipikal na estilo ni Kyrie, ang kanyang pahayag ay tiyak na magpapakulo ng mga debate sa NBA sa mga susunod na linggo. Sa kabilang balita, ang Golden State Warriors na layuning palakasin ang kanilang backcourt at magdagdag ng panibagong depensibong enerhiya sa kanilang matatag na core na pinangungunahan ni na Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler ay naiulat na posibleng pumirma ng kasunduan sa versatile guard forward na si Amir Coffey. Si Coffey ay isang athletic two-way player na kilala sa kanyang paglalaro para sa Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves. Isang player na may kakayahang mag-shoot sa perimeter, matibay sa on-ball defense at kayang magpalit ng posisyon sa depensa. Ang kanyang pagdating ay tugma sa layunin ng Warriors na palakasin ang kanilang bench rotation habang may patuloy na hindi tiyak na sitwasyon kaugnay ng kontrata ni Jonathan Kuminga.
Siya ay nagmula sa University of Minnesota, ay nakilala bilang isang maaasahang scorer at wing defender noong kolehiyo. Sa NBA, naiposisyon niya ang sarili bilang isang mapagkakatiwalaang role player, may kakayahang tumira ng catch and shoot threes, mag-pressure sa mga maliliit na gwardiya gamit ang pisikal na depensa, at maglaro ng disiplinado, isang katangian na mahalaga sa mga komplikadong defensive schemes ni Coach Steve Kerr. Dahil sa estilo ng Warriors na small ball, kung saan mahalaga ang versatility at perimeter spacing, maaaring magbigay si Coffee ng mas dynamic na rotation options, maaaring maglaro bilang shooting guard o small forward, at magpakita ng breakout potential gamit ang kanyang enerhiya at talino sa fast break. Ito rin ay magbibigay kay Kerr ng kalayaang gumamit ng mga guard-heavy lineups nang hindi nasasakripisyo ang toughness ng team. Bagamat may mga katanungan pa kung gaano kahusay ang shot creation at consistency ni Coffee sa NBA level, lalo na sa mga pagkakataong kailangang huminga ng starters o kapag ang bench ay kailangang panatilihin ang depensibong kalidad laban sa atletikong second units, ang kanyang disiplina at coachability ay maaaring makatulong sa kanyang pag-angkop sa sistema ng Warriors. Sa kulturang nakatuon sa performance ng Golden State at sa kanilang napatunayang sistema ng player development, maaaring ito na ang tamang kapaligiran para sa kanya upang palawakin ang kanyang papel, makuha ang tiwala ng coaching staff at posibleng makagawa ng mahahalagang kontribusyon sa mga high-stakes na laro. Habang tinutugunan ng team ang balanse ng long-term championship goals at short-term roster chemistry, ang pagkuha kay Coffee ay hindi lang simpleng pagpuno ng lalim ng bench, ito ay isang estratehikong hakbang. Isang pagtaya na ang isang matalinong switchable na guard na may tatlo at D-skills tulad niya ay maaaring maging nakatagong piraso ng championship puzzle ng Warriors. Pinapakita nito ang banayad na pagbabago sa direksyon ng front office tungo sa rotation versatility at low risk, high upside na mga pagpirma, isang uri ng paggalaw na makatutulong sa kanila na makasabay sa 82-game regular season at playoffs kahit sa harap ng mga injury risks at pag-e-eksperimento sa lineup. At kung ito ay magtagumpay, maaaring patunayan nito na minsan ang pinakamaliliit na dagdag sa roster, yung mga hindi inaasahang pangalan o tahimik lang sa media, ang siyang nagdadala ng pinakamalalaking epekto. Sa kasaysayan ng Golden State Warriors, maraming stars na ang kinilala, ngunit may mga pagkakataon ding ang tagumpay ay dumating dahil sa mga tahimik na bayani. Kung ang bagong hakbang na ito ay maging susi sa kanilang muling pag-angat, maaaring ito na ang maghahatid sa kanila sa inaasam nilang ika-5 kampeonato. Sa dulo, hindi palaging malalaking pangalan ang nagdadala ng tagumpay. Minsan, isang tahimik na mandirigma, isang hindi inaasahang bayani ang siyang bumubuhat sa buong team. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, muling sisiklab ang apoy ng isang dinastiya at ang kwento'y muling magsisimula.